ng Diyos. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kakayahan at kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga may karamdaman. At sinugo niya sila upang ipahayag ang paghahari ng Diyos at magpagaling ng mga may sakit. Sila'y pinagbilinan niya, huwag kayong magbaon ng anuman para sa inyong paglalakbay, kahit tungkod, supot, tinapay, salapi o bihisan. Makituloy kayo sa alinmang bahay na tumanggap sa inyo at manatili roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. At sakaling hindi kayo tanggapin, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa kanila. Kaya tumayo ang mga alagad at naglakbay sa mga nayon na ipinangangaral ang mabuting balita at nagpapagaling ng mga may sakit sa lahat ng dako. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Sa maikling pahayag ng paghahayo o pagsusugo ni Kristo sa kanyang mga alagad, alin po ang mas tumimo sa inyong isipan o naiwan sa inyong isipan? Anong bahagi ng ating ebanghelyo, ng kwento, ang parabang medyo nakagulat sa iyo? Wala maalala. Alin ang mas parabang nakakagulat na marinig? Walang narinig, no? Walang narinig. Okay. Kadalasan po, ang naiiwan sa isip ng mga nakikinig ay yung kanyang bilin. No? Pinagbilinan sila ni Jesus na huwag nang magbaon ng anuman sa inyong paglalakbay. Kahit tungkod, supot, tinapay, salapi o bihisan, huwag nang magbaon pa. Kasi parang, bakit hindi na kailangan ito? Medyo urgent na yung kanilang misyon. At kung sakali, di ba, pag mga naglalakbay kayo, no, may kasama kayong gusto backpack lang, travel light lang, no? Pero mayroon namang minsan mga kasama na ito lang ang pupuntahan, pero ang dami-daming bit-bit. Ang laki-laki ng bag, ang laki-laki ng maleta. Minsan nga, kayo nga dito, yung iba sa inyo, pag nagsisimba, may mga bag pa. Aanhin ang mga bag. Ano ang laman ng bag? Pabigat lang yan. So inaalis si Kristo yung mga bagay na magiging pabigat sa kanila para mas makapag-focus sila doon sa kanilang misyon. Sa ulitin ko, bago kayo umalis ng bahay, ang dami niyong bit-bit na hindi naman napapakinabangan dito. Hindi naman yan kailangan. Ano lang ang essential? Yun lang dapat. Pero kapag ang namayani sa atin ay yung takot, yung pag-aalala, wala talaga. Doon nagsisimula din ang pagsuway sa Diyos. Kaya nga sa kwento sa unang pagbasa, sa aklat ni Esdras, no, matapos na sila'y
maalis sa Jerusalem, ngayon pinabalik na sila ng Diyos, nakapagpatayo na sila ng templo. Paano sila nakapagpatayo ng templo? Sa tulong pa rin ng Diyos. No, na kanyang kausapin itong si Hari, yung haring ito na si Darius, para matulungan ang mga Israelita na makapagpatayo ng Jerusalem, ng templo. Nagawa naman. Ngayon, labis yung kanilang pasasalamat. Pero binabalikan niya yung mga naging kahinaan, naging kasalanan ng mga sinaunang lahi ng mga Israelita na sumuway sa Diyos dahil lamang sa takot, sa pangamba nila na paano kami, baka mamatay kami sa gutom. Kapag ganun ang masumiiran, doon tayo sumusuway at nakakagawa ng kasalanan. Kasi kung tutuusin, sa unang bahagi pa lang, sa simula pa lang, bago sila paalisin, bago bigyan ng instructions ng kung ano ang dapat dalhin at hindi dapat dalhin. Di ba ang sabi dito? Binigyan ni Jesus ang 12 ng kapangyarihan, ng kakayahan. Mayroon nang ibinigay ang Diyos para sa survival, para sa kanilang paglalakbay. Yung ibinigay ng Diyos sa kanila, pinaalis naman ni Jesus yung mga kinakapitan ng tao. Na imbis na magtiwala, kumapit sa tiwala sa Diyos, ang kinakapitan ay yung mga material na bagay. Ano na nangyayari kadalasan sa atin? No? Yung takot, yung pangamba natin, yung pag-aalala natin na mas pinangungunahan natin ang Diyos. Kaya nahihirapan tayong sumunod sa Kanya. Ngayon, sana po mas makita natin na kailangan natin ng total trust ang dapat ibigay sa Diyos. Sa taong nagtitiwala sa Diyos, hindi talaga ito pababayaan. At hindi ito mawawalan. Magtiwala lang sa Diyos. Amen?